Hello everyone! So, bago ako gagraduate sa lingual retainer ko, gusto ko gawa ng video o gawa ng expression kung ano yung aking mga experience dito sa aking lingual retainer. Kasi ang pagkakaalam ko, tatanggalin na siya this month, January 2025. So, before ko to ipapatanggal, gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung aking mga naging experience, kung ano yung aking mga karanasan sa aking lingual retainer. So, ang lingual retainer, ito yung nasa likuran ng ating mga ipin. Ayan. As you can see guys, nakadikit siya sa likod ng aking ipin. Kung hindi nyo masyadong napapansin o hindi nyo masyadong kita, attach ko na lang sa taas ng aking video yung picture. Yung lingual retainer, ito yung tinatawag na medyo manipis siya na wire na nakadikit sa gilid ng ating mga ngipin. Ilalagay siya after nyo graduate o after tanggalin ng inyong mga braces. So, since ako ay nagkaroon ng braces before, ito yung sinasuggest sa akin ng aking orthodontist. Lingual retainer sa baba, sa lower teeth. At sa aking upper teeth naman ay yung clear retainer. So, magkaiba yung aking retainer sa up and lower teeth. So, sa experience ko dito sa aking lingual retainer, gustong-gusto ko siya kasi hindi ako nagkaroon ng problema. Okay siya actually kasi hindi ko na siya kailangan tanggalin pag ako'y kakain or iinom ng kape or iinom ng tsaa. So, talagang nakadikit lang siya dito sa likuran ng aking mga ipin. So, ito yung ito yung advantage niya. Kaso, ang disadvantage naman, pag maglinis tayo ng ating ipin, lalong-lalo na yung floss, mahirap nga lang siya gamitin. Hindi ko siya magagamit ng maayos pag nagpo-floss ako sa aking mga ngipin. Yun naman ang disadvantage. Pero kung papipiliin ako, prepare ko pa rin si lingual retainer kasi nandyan lang siya palagi nakadikit sa aking mga ngipin. Unlike naman doon sa aking clear retainer, kailangan ko siyang tanggalin tuwing araw. Kasi sa gabi ko lang siya sinusuot. So, ang mahirap lang doon kasi minsan tinatamad na akong maglagay, tatamarin talaga ako, lalong-lalo na pag antok na ako, tamad na akong suotin siya. So, mas maganda pa rin para sa akin yung lingual retainer kasi fix siya. So, yun yung aking experience dito sa aking mga retainer. So, gagawin ko na lang ng video yung about naman sa clear retainer, kung ano yung aking experience naman doon, kung bakit magkaiba, bakit hindi pareha sa upper at lower teeth. So, sa ngayon guys, gusto ko i-share sa inyong lahat o gusto kong sabihin sa inyong lahat, kung kayo ay kung kayo ay naka-braces at gagraduate na kayo sa inyong mga braces, I suggest magtanong kayo sa inyong mga orthodontist kung pwede din ba sa inyo yung lingual retainer na kagaya nitong sa akin or clear retainer. Kasi sa pagkakaalam ko may 4 na klase na retainer. So, kayo na ang magtanong sa inyong mga orthodontist kung ano yung isasuggest nila sa inyo at kung magkano din yung price kasi magkaiba yung prices nila. So, dito dahil since ako ay nasa Europa, ako ay nasa Italy, so iba-iba yung ating mga prices at magkaiba din yung depende sa location at depende din sa inyong mga orthodontist. So, yun lang guys. So, sana may natutunan kayo sa video ito. Follow for more.